Handa na ba kayong makinig sa kwentong magpapapuyat sa inyo ng ngayong gabi? Tayo na't sumilip sa dilim. Madilim at maulan ang gabing iyon nang maglakas loob sina Jack at Emily na pasukin ang luma at abandonadong bahay sa tuktok ng burol. Matagal nang nababalot ng mga bulong ng multo at nakakakilabot na ilaw ang lugar na ito. Ngunit sa gabing iyon nanayig ang kanilang kuryosidad. Habang dahan-dahan silang pumapasok sa lumang pinto, lalong lumamig ang hangin na nagpatindig sa kanilang mga balahibo. Umalingaw-ngaw ang bawat hakbang at mas lalong naging kapansin-pansin ang katahimikan sa paligid nila. Biglang nakita ni Emily ang isang mahinang liwanag mula sa bintana sa itaas. Nakita mo yon? Bulong niya, ang boses ay nanginginig. Tumango si Jack. Ang puso ay malakas ang kabog sa kanyang dibdib. Sinundan nila ang liwanag at ang bawat hakbang sa hagdan ay mas malakas kaysa sa huli. Pagdating sa itaas, nakita nila ang isang luma at maalikabok na silid. Sa gitna, isang kandila ang kumikislap sa isang kahoy na mesa. Sa tabi nito, may isang nakabukas na journal. Ang mga pahina nito ay puno ng mga nagmamadaling sulat. Parang may nagbabala sa atin, bulong ni Jack. Pagkatapos, biglang sumara ang pinto sa likuran nila. Namatay ang kandila at nilamon sila ng kadiliman. Sumigaw si Emily, ngunit nilamon ng kawalan ng kanyang boses. Umalingaw-ngaw ang mga yabag, papalapit ng papalapit. Hindi sila nag-iisa. Kinapa ni Jack ang kanyang flashlight, ngunit dumulas ito mula sa kanyang kamay. Sino yan? Sigaw niya, ngunit ang nakakakilabot na katahimikan lamang ang sumagot. Ang huling narinig nila ay isang nakakapangilabot na bulong. Hindi kayo dapat pumunta rito. At pagkatapos, wala nang narinig kundi ang tunog ng kanilang sariling takot na paghinga. Kinuha na ng bahay ang mga susunod nitong biktima.